Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi at welcome to FBK Tuesday. Atin pong talatang pag-aaralan ngayon ay mula sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 3 to 4, na mayroong pamagat na huwag magpadala sa maling balita. So bago natin basahin itong talata, meron akong mga konting tanong. Una sa lahat, paano ba natin asisiguro ang isang bagay o balita ay totoo? Or sapat ba na kapag meron tayong narinig, malalaman na kaagad natin kung tama o mali yan base sa ating sariling karunungan? Sapat na ba ang ating alam ngayon para makapagsabi tayo na ang narinig natin ng mga katuruan ay totoo? Paano naman kung merong kayong kakilala na hindi nagkakasundo sa mga katuruan na naririnig ninyo? Meron silang magkaibang pananaw sa isang bagay o balita. Sino ang pipiliin ninyo? Bago natin yan sagutin ang mga tanong na yan, basahin muna natin ang talata mula sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 3, 4. Sapagkat darating ang panahon na ayaw na makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. So meron po tayong tatlong punto na mapupulot dito sa talatang ito. Una sa lahat, darating ang araw na ang mga tao ay ayaw nang makinig sa tamang aral. Actually po, itong mensahe na ito ay pwede natin i-apply sa sarili natin. Tanungin natin ang sarili natin. Tayo ba ay handa pa rin makinig at baguhin ang ating mga pinaniniwalaan sa buhay tungkol sa Panginoon, tungkol sa ibang tao, tungkol sa ating misyon dito sa mundo? O baka katulad kayo ng marami na hindi na nila yan iniisip? Hindi na nila iniisip ang Diyos, hindi na nila iniisip ang pagsisilbi sa simbahan. Bakit? Dahil ang paniwala nila, alam na nila kung anong dapat nilang gawin sa buhay. Kasama ba tayo sa mga ganong klaseng tao? Pangalawa, meron tayong makikita o maririnig na huwad na guro na magpipresenta ng maling aral na naayon sa gusto at hilig ng tao. Ito po ang isang malungkot na pangyayari dahil sa ngayon, nagkatotoo na itong warning. Warning nito ng Panginoong Hesus na inulit lamang ni Apostol Pablo. Marami po tayong mga huwad na pastor na nagtuturo ng mga katuruan tungkol sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan na hindi totoo. Katulad ng katuruan na kailangan kayo po ay maging miyembro ng isang simbahan para maligtas. O ang katuruan na hindi po sapat ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi kailangan pa rin kayong sumunod sa mga utos nitong simbahang ito para kayo po ay maligtas. Hindi ko na po babanggitin kung anong mga simbahan ito. Pero alam po natin na marami pong mga maling katuruan. Ano naman yung mga tinuturo nila na naaayon sa kagustuhan ng hiling ng tao? Meron po diyan nagtuturo na kung kayo po ay tumanggap kay Kristo, kayo po ay yayaman at maging maayos ang inyong buhay dito sa mundo. Yan ba talaga ang tinuturo ni Jesus? Kung ganon, sino sa kanyang mga apostol ang namatay ng mayaman at masarap ang buhay? Siya mismo. Anong sabi niya? Wala siyang
mapagtirahan. Kung saan siya abutin, doon na lang siya matutulog. Pero alam natin, marami pong nagtuturo ng ganito. Yan po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Mag-ingat sa huwad na guro dahil magpipresenta sila ng maling aral na naaayon sa gusto at hilig ng tao. At ito ang magiging bunga ng ganitong pagtuturo. Ang mga taong naniniwala sa maling aral ay gagamitin itong maling aral para ipaglaban ang kanilang paniniwala. Ibig sabihin, dahil meron na silang kakampi, kakapit na sila sa maling kaalaman. Dahil, sabi kasi ni Pastor, ganito. Ito yung gusto kong marinig. Ayaw ko yung tinasabi mo. Ayaw ko yung katuruan. Ang kaligtasan ay nasa pananampalataya. Ang gusto ko ay kayamanan bilang kapalit ng paniniwala. So ito yung mga tatlong warnings ng Panginoon ni Apostol Pablo. So ano ngayon ang ating aral na mapupulot dito? Meron akong tatlong aplikasyon sa buhay na sana po ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Una sa lahat, para malaman natin na tayo ay tama ang paniniwala, siguraduhin natin na ating pinagkukunan ng kaalaman ay maasahan. Siyempre, ang Bible. Pagbabasa ng Bible ay isang napakagandang paraan para matuto kung ano ang tama at kung anong mali. Pangalawa, magtanong sa mga taong kilala bilang tagapagturo ng katotohanan. Mga taong dati mo nang narinig at nakita mo na ang kanilang sinasabi ay totoo. Higit sa lahat ng bagay, huwag nating kalimutan magdasal at humingi ng karunungan sa Diyos kapag nagugulat. Nasa mundo tayo ngayon na napakaraming impormasyon. Kailangan natin ng tamang gabay. Kung tayo po ay nakakakuha ng tamang resources para pinapaligiran tayo ng mga taong marurunong, higit sa lahat ay tayo po ay nagsasubmit sa Panginoon. Ako po ay malaki ang kumpiyansa na tayo po ay makakakuha ng tamang aral. Hindi tayo malilinlang. Higit sa lahat ay lalo natin makikilala ang Panginoon at mapagsilbihan sila ng lahat. Salamat po sa inyo. Magandang gabi sa lahat.